Okay. So, lalapit ako sa inyo mga my dear kasi ayokong sumigaw, no? Masyado nang banat na banat yung vocal cord ko. Saka, bablog na sumasakit na siya. Okay? So, hello mga my dear. First 15 days of May, sobrang lapit ko sa inyo, alam ko. First 15 days of May is from May 1 hanggang May 15, 2024 and this is a general reading, okay? So, start tayo mga my dear Taurus sa overall energy ng buwan ng Mayo. Okay? Kasi yung nilalabas na energy ng buwan ng Mayo ay nakaka-apekto din yan my dear sa'yo. Okay? So, ano ba yung mga posible mong maramdaman my dear Taurus sa pagsapit or pagtungtong ng May 1 hanggang May 15? Okay? So, lalapit lang talaga ako sa inyo mga my dear kasi sobrang sakit talaga ng lalamunan ko hanggang wala pa tayong microphone. Kasi yung microphone na gusto ko medyo pricey pa siya as of this moment. Hindi pa siya nagsisale. Ayan, so the timing just wasn't right for us. Okay? So, the timing just isn't right for us. So, sa paglabas ng card na to, my dear, ito yung nilalabas na energy ng first 15 days of May. Mararamdaman mo, my dear Taurus, na parang merong mga bagay na hindi pa napapanahon. Okay, kunyari gusto mong bumili ng cellphone, gusto mo ng ganito, parang hindi pa napapanahon. Or meron kang gustong tao, meron kang gustong ma-achieve, parang hindi pa siya napapanahon. Parang hindi pinapayagan ng first 15 days of May na makuha mo siya. So in short, posibleng magkaroon ng mga delay sa mga bagay na gusto mong mangyari. The timing just wasn't right for us. Kung tao naman yung tinutukoy dito, my dear, baka hindi pa napapanahon na magkaayos kayo or hindi pa napapanahon na maging magjowa kayo or something like that. Basta hindi pa napapanahon. And yun yung nilalabas, my dear, ng first 15 days of May na meron mga bagay na hindi pa talaga napapanahon. Okay? So, next natin dito, my dear, is yung energy ng past. Papasukin natin yung energy ng past. Okay, na-pre-shuffle ko naman na ito kanina, so hindi ko na masyadong babalasahin ng bonggang-bongga. Okay, my dear Taurus. Tingnan natin. Ayun, may nahulog na. Okay, energy ng past. We have here the Four of Cups. Okay. So, sa energy ng Four of Cups, ang dami mong blessing na sinayang. Okay, ang dami mong blessing na sinayang. Nakapokus ka sa maling energy, my dear, in the past. Posibleng nagkamali ka ng tao na minahal. Nagkamali ka ng lugar na kung saan mo nilagay lahat ng effort mo. Maling action yung ginawa mo, my dear. Sa combination ng dalawang card ng energy ng buwan ng first 15 days of May at saka sa energy nito, nakukuha ko na parang naghahabol ka. Parang meron kang gustong ayusin. Yun ang yun ang nakukuha kong energy. Okay? Parang meron kang gustong ayusin. Okay? Kasi ang dami mong inignore. Parang matagal ka nang binibigyan ng blessing, my dear, ng universe, tapos sinayang mo, my dear, yung energy mo sa maling bagay or maling tao. Okay? Tapos ngayon parang naghahabol ka. Okay, tingnan natin yung yung current energy mo, yung present energy mo, my dear. Okay? Mag-partner pa talaga. The King of Wands and the Queen of Wands. Okay? So, una, of course, wag tayo masyado mag-focus kaagad, hindi porket mag-partner is, ang target lang talaga nito ay relationship. Pwede, pero ang pinakauna nakuha ko dito is may kinalaman sa mga manifestation mo, my dear. Parang inaapura mo siya. Parang minamanifest mo siya, my dear. Pero, pag pinagsama natin tong energy ng first 15 days of May at saka itong current energy mo, at inilagay natin yan sa gitna, sinasabi lamang, my dear, that the time just wasn't right for us. Ibig sabihin, hindi talaga, parang hindi kayo pinagtagpo, hindi kayo nakatadhana. Okay? Kung meron kang gustong tao, my dear, hindi mo siya makukuha. Kung meron kang gustong kausapin or meron kang gustong isettle, parang this is not the time para parang hindi pa siya hinog, hindi pa pwede. Okay?
So, ang tinatamaan niya talaga, my dear, is relationship. Pero, pakiramdam ko rin, dahil sa energy ng past, parang kung sa relationship mo ibinuhos lahat, parang mali. Maling-mali na doon mo ibinuhos lahat. Kasi sinasabi ng past mo na naglaan ka ng energy sa maling lugar. Okay. So, tingnan natin yung future, my dear. Okay? We have here the Four of Wands. Energy of relationship. Okay? Ikakasal at ikakasal ka rin kung nagmamanifest ka ng kasal kasi this is energy of marriage. Okay? Kung may kinalaman sa energy ng tahanan or pera, magiging stable din ang lahat. Huwag mo lang sigurong ipilit, my dear Taurus. Huwag mo lang madaliin. 'Di ba? Gusto mo magkaroon ng jowa, magkakajowa ka rin. Gusto mong ikasal, ikakasal ka rin. Gusto mong magkaayos ang pamilya, magkakaayos din. Gusto mong yumaman, yayaman din. Pero sinasabi lamang dito, my dear, matuto tayo sa past. Ilaan mo yung energy mo sa tamang lugar. 'Di ba? Sa tamang tao. Huwag yung nasasayang siya tapos ngayon maghahabol ka. Huwag ganon. Okay? Huwag mo in short, my dear, huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay sa first 15 days of May. Okay? So, additional cards tayo, my dear. Additional cards. Lahat ng cards natin ay na-pre-shuffle na earlier, so hindi ko na to ibababad masyado, my dear, kasi nabalasan na to kanina. 8 cards ang kukunin natin dito. Unang eksena natin, my dear, is the 9 of Cups. Okay? Ilatag mo lang, my dear, lahat ng mga baso mo. At pupunuin yan ng ating buong may kapal. Okay? Ilatag mo lang. Okay? Maniwala ka lang. Okay? Yan ang unang eksena. Okay? Just have faith and believe na kung ano yung mga bagay na gusto mo, makukuha mo rin. Okay? Huwag mo siya madaliin. Next na eksena, my dear Taurus, is ang dami. Babalik ko to, my dear. I'm really sorry. Babalik ko siya. Sobrang dami. Isang card lang ang kailangan ko. Sobrang dami. Siguro mga, 8 pieces. 9 pieces. Makapal eh. Marami. Okay, next. Okay, ayun. Okay, we have here the 10 of Wands. My dear, struggle related sa mga manifestation mo. Okay? So, pwede naman, my dear, dahan-dahanin mo. Struggle talaga yan, my dear. Pag binuhat mo lahat ng mga wands, struggle talaga yan. Tapos wala pang katao-tao, mag-isa ka lang. Struggle talaga. So, makakatulong siguro, my dear, first 15 days of May na magdahan-dahan ka. Take it really slow. Dahan-dahanin mo talaga. Okay? Next. Sinasabi naman ng future card mo, makukuha mo kung ano yung gusto mo. Ang dami na naman. Ang dami ang kapalo. Ang daming message na gustong ibigay sa'yo. We have here the Four of Pentacles. You need to let go. Kailangan mo mag-move on. Yun ang nakukuha ko dito. Parang hindi ka kasi maka-move on eh. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kung sa relationship, parang hindi ka maka-move on. Kung sa mga problema, parang hindi ka maka-move on. Or parang hindi ka gumagalaw. Kulang ka ng effort. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Nag-e-effort ka sa maling lugar. Yun ang nakukuha ko, my dear, ha? Pero so far, ang second eksena kasi masyado kong stuck sa isang lugar. Posible masyado kong stuck sa belief system na ganun. Okay. Ka-clarify ko pa naman to, my dear. Last card sa ating top row is the 5 of Wands. Umiwas ka sa mga taong kontrabida. Parang nakukuha ko dito is more on evil eye. Hindi sila nagsasayawan dyan, hindi sila nagchichismisan dyan. That is more on contradicted, kontra na energy. Contradiction, kontra something. Basta kontra na energy. Pakiramdam ko may evil eye ka sa paglabas nito, my dear. Meron mga tao na parang ayaw ka talaga na maging masaya. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Or else, baka itong energy nito, talagang hindi talaga kayo magkasundo. Ayan o. Talagang hindi talaga kayo magkasundo. Okay? Magkaiba kayo ng pananaw sa buhay. Kung sa relationship, magkaiba kayo ng pananaw sa buhay. Kaya nangyayari sa inyong dalawa yan kasi hindi talaga kayo harmony. Kumbaga sa music, magkaiba kayo ng genre, magkaiba kayo. Ikaw sweet, siya rock, or something. Basta, hindi kayo nagmamatch. Okay, yun na nakukuha ko dito. Kailangan aralin nyo ang isa't isa at huwag nyong pilitin ang mga bagay-bagay. Yun ang nakukuha ko, my dear. Kung may kinalaman naman sa pera and manifestation, my dear, sa tingin ko, mayroong tao na ayaw ka talaga maging successful. So, itikom mo yung bibig mo. Okay? Tikom mo talaga siya. Okay? Kaya, lalong nadidelay. Kasi,
sabi nga dito sa past energy mo, Four of Cups, maling lugar yung pinaglaanan mo ng atensyon, ng energy. Sa maling lugar ka nagbuhos ng energy. Paano, my dear Taurus, kung sinadya yun? Kung dumating siya sa buhay mo para i-distract ka na makuha mo tong Ace of Cups, yung ino-offer sa'yo dyan, sinadya niya yun. Kasi alam niya na may potential ka, magagrab mo yung blessing na yon, yung opportunity na yon. Sinadya niya pumasok sa buhay mo, sinadya niyang guluhin ka. Okay? Para lalong ma-delay, para hindi mo makita yung blessing. Okay? Clarify na tayo, my dear. Pag-clarify yung ating Nine of Cups. Ayun. Okay? The Ten of Pentacles. Okay? Nine of Cups. Ano sabi ko sa Nine of Cups? Ilatag mo lang, my dear, lahat ng manifestation mo. May tutulong at may tutulong sa'yo, my dear. Okay? Stable energy din ang ating Ten of Pentacles. Okay? May tutulong at may tutulong sa'yo, my dear. Maniwala ka. As long as maniwala ka na ipagkakaloob sa'yo yung mga bagay na yun. Pero kung ikaw mismo, my dear, hindi ka naniniwala na deserve mo yung mga bagay-bagay, bakit? Kung ako ang buong may kapal, kung ako ang creator ng heaven and earth, bakit kita tutulungan? Ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo. Dapat ang belief system mag-umpisa sa'yo. Kung may problema ka sa usapin ng pinansyal, dapat ang belief system nag-uumpisa sa'yo, my dear Taurus, na kaya mong ayusin yan. Kaya mong marisolbahan yan. Diba? Okay, let's go tayo. The Ten of Wands, all by myself. Struggle card. Okay, dalawa. Sige, babasahin ko na. The Knight of Wands and the Page of Cups. Okay? Knight of Wands and the Page of Cups. Okay? Nakukuha ako dito, my dear, na babalikan ko to. Babalikan ko siya, my dear, ha? Babalikan ko siya. Okay? Medyo maraming message na pumapasok. The Four of Pentacles, para hindi tayo magtagal. And the Page of Sword. Okay? Mag-ask ka ng guidance. May page ka rin dito, eh. Dalawang page. I think dito sa Ten of Wands and the Knight of Wands, kailangan mong umalis sa mga controlling na tao, my dear. Dito naman sa energy na to, my dear, you need to ask guidance. Okay? Kailangan mo rin tingnan, my dear, kung bakit ka nai-stuck sa isang lugar. Kasi pakiramdam ko may dahilan kung bakit ka nai-stuck sa isang lugar. And kailangan makita mo yon kung bakit ka nai-stuck dun sa lugar na yon. Dito sa card na to, malaking tulong na lumabas yung isang page kasi nakuha ko dito, my dear, na itong Knight of Wands is parang may nagdidikta sa'yo. Parang may nagpe-pressure sa'yo, my dear. Kaya napilitan ka na parang buhatin lahat yung mga wands. Nape-pressure ka. Yun na nakukuha ko. Parang nasa loob ka ng pressure cooker. And I think kailangan mong umalis dito sa mga tao na name-pressure sa'yo. Ang buhay, my dear Taurus, is hindi yung kompetensya. Hindi yan. Meron talaga at meron mauuna sa'yo. Wag mo rin ikumpara yung sarili mo sa ibang tao kasi kanya-kanya tayo ng season, okay? Pero so far, I think kung sa relationship to, baka you are under a controlling na relationship or very manipulative na relationship, my dear. Last card to, okay? The Nine of Wands. Nahirapan ka, my dear, na baguhin. Kung sa relationship, nahirapan ka mag-move on. Kahit sobrang toxic na nung ka-relationship mo, nahirapan ka mag-move on. Kung sa mga blockages naman sa usapin ng pinansyal, ng wealth, nahirapan kang baguhin yung mga bagay na yun. Kahit sabihin na natin, my dear Taurus, na yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka nakakausad sa buhay, nahihirapan kang baguhin yun. Okay? Bottom deck of the card, my dear, is the Wheel of Fortune. Ako, my dear, bilang isang tarot card reader, every time na lumalabas ang Wheel of Fortune, binibigyan ka ng second chance, my dear. Nasa harapan mo ang ruleta, iikot mo, my dear, and just have faith on it na maglaland siya sa jackpot. And kung di man siya magland sa jackpot, my dear, at least maging masaya ka kung saan siya magland. At least you are giving a second chance na paikutin ang ruleta ng buhay mo, na iayos ang ruleta ng buhay mo, my dear. And wag mong pilitin, wag mong madaliin ang mga bagay-bagay, my dear. Okay? Lalo sa loob ng relationship. Kung hindi talaga kayo tinadhana sa isa't isa, wag mong pilitin. Kung nanghingi ng space sa'yo yung tao, nanghingi ng space. Kung niloko ka, I think it's about time na maghiwalay na kayo ng landas. Okay? So,
My dear Taurus, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of May. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear.